perpetual disqualifications. Sigurado tayo mga kababayan na hindi lang si Marcoleta at si Mike Defensor ang nasa likod nito. Sabi nga natin, middleman lang ito, middleman itong si Marcoleta at si Mike Defensor. May mga nasa likod pa nito, mga kababayan, na mga maleta boys. Di ba? At itong si Gutesa na parte din ng nauna siya si Gutesa na ginamit mga kababayan. Pinaglalaroan nila mga kababayan yung hustisya. And in this case, pinaglalaroan nila pati yung Senado. Di ba? Mga kababayan, ginagamit yung mismong Senate Blue Ribbon Committee para lang sirain kung sinong kalaban nila sa politika. So pag ganyan na palagi po ang kalakaran mga kababayan, sino pa ang maniniwala sa Senate investigation po? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Maganda tong proposal mga kababayan ni Senator Ping Lacson at saka ni mamamayang liberal party list representative Laila de Lima. Sabi ni Ping Lacson, yung mga politiko niya na nag-udyok ng perjury, dapat i-disqualify sa anumang posisyon sa gobyerno. Correct, mga kababayan. Dapat hindi po sila hayaan makatakbo pa. Tulad ng ginawa mga kababayan ni Mike Defensor at saka ni Senator Marcoleta. Ito ngang si Marcoleta dapat nito sabi nga natin, isampa ng kaso sa Ethics Committee at dapat ito matanggal bilang senador sa kanyang ginawa. Imagine, ginamit niya mga kababayan yung Senate Blue Ribbon Committee. Sinira niya yung reputasyon ng Senado mismo sa kanyang mga ginawa. Di ba? Nagtanim testigo siya, mga kababayan. Tanim witness para manira ng ibang politiko. Di ba? Kaya maganda to na proposal mga kababayan, magpa-file ng isang bill sa Senado. Itong si Ping Lacson, ganun din yata si Laila de Lima. Ayan sabi ni Ping Lacson, I will file a bill imposing heavier penalty in fine for subordination of perjury, or if a person induces or forces another to commit perjury, while figuratively, testimonies and recantations are one dime a dozen these days. Ironically, they have become a lucrative business, especially when targeting politicians. Sabi naman po ni Laila de Lima, ang pag-udyok sa isang tao na magsinungaling sa korte ay pagharang sa hustisya. Dapat managot ang nasa likod nito. At kung opisyal o kawani ng gobyerno ang nanghikayat, namilit o nagbayad para sa mali o imbentong testimonya, dapat silang patawan ng mas mabigat na parusa at habang buhay na bawalang manungkulan sa pamahalaan. Correct. Perpetual disqualifications. Sigurado tayo mga kababayan na hindi lang si Marcoleta at si Mike Defensor ang nasa likod nito. Sabi nga natin, middleman lang ito, middleman itong si Marcoleta at si Mike Defensor. May mga nasa likod pa nito, mga kababayan, na mga maleta boys. Di ba? At itong si Gutesa na parte din ng nauna siya si Gutesa na ginamit mga kababayan. Pinaglalaroan nila mga kababayan yung hustisya. And in this case, pinaglalaroan nila pati yung Senado. Di ba? Mga kababayan, ginagamit yung mismong Senate Blue Ribbon Committee para lang sirain kung sinong kalaban nila sa politika. So pag ganyan na palagi po ang kalakaran mga kababayan, sino pa ang maniniwala sa Senate investigation po? Lalo na ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga sabi ko, palala ng palala ang mga kaganapan, mga kababayan na kinasangkutan ng mga senador. Hindi lang yung pagkasangkot dito sa
flood control scandal. Pati dito, mga kababayan, sa tanim witness mismo. And pati itong impeachment trial, sinasalaula ng ilang mga senador. Alam na ninyo kung sino, yung mga defense senators nga yung tawag natin. Kaya sabi natin, I think panahon na i-abolish na natin yung Senado. Magsakripisyo na lang itong ilang mga matitinong senador. Kaya lang, nakasala ngayon yung impeachment laban kay Sara Duterte na ang magdidesisyon nito yung Senate Impeachment Court. Di ano na niya Mr. Maravillas yung mga developments ng balita sa impeachment. Bukas, ipagpapatuloy siyempre yung impeachment trial. I think magsisimula na in the afternoon. Ang napag-usapan mga kababayan, sabi 2:30. Baka yun na yung susundin bukas. Imbes na morning, 10 o'clock, 2:30 in the afternoon. Hanggang alas 7 ng gabi. Sabi ko nga, bakit hindi nila extend hanggang alas 12 ng gabi? Kung kaya na mag-imbestiga ng Quadcom ng hanggang ganong oras, minsan nga 1 o'clock na in the morning, bakit hindi magawa ng mga senador? Di ba? Kaya tama itong sinabi po ni Manila Congressman Benny Abante. Sabi dito sa report, Abante backs longer BP Sara trial hours, urges public to stay engaged. Kailangan subaybayan natin ito, mga kababayan. So, sabi dito mga kababayan sa balita, sinusuportahan ko niya ang mas mahabang oras ng impeachment trial. Okay lang yan, basta't ituloy ang impeachment proceeding. Sabi po ni Benny Abante, Chairman Committee on Human Rights. And isa siya sa mga naging endorser ng impeachment. Abante was reacting to proposals in the Senate to move impeachment proceedings to the afternoon, potentially allowing senator judges to hear the case for longer hours after regular legislative work. Mas magandang sa hapon na yan para maging mas mahaba yan, kahit na dumating pa sa gabi. He said holding a regular Senate sessions earlier in the day could remove the time constraint that has required the impeachment court to adjourn before the chamber's plenary session. Pero kung sesyon sa umaga, sa hapon ng impeachment proceedings, wala nang hadlang sa gabi. Kung halimbawa umabot man yan ang gabi. The proposed schedule comes after inclement weather forced the cancellation of 2 trial days last week, leaving former Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta's direct examination unfinished, hindi natuloy, na suspend mga kababayan. Acosta is expected to return to the witness stand when the Senate Impeachment Court resumes proceeding on Monday, bukas mga kababayan. Pagka minsan, sabi ni Abante, kasi napapagod na rin ang publiko, ang pakiusap ko lang, iiwag po silang mapagod. Abante urged the public to look beyond personalities and closely examine the evidence involving the 4 impeachment articles na isinampa laban kay Sara Duterte. Hindi po pinag-usapan dito ang personality. He said the public deserves to understand the basis of the charges and the evidence presented rather than leave the matter solely to the senator judges. Kinakailangan po malaman ng taong bayan yan, hindi lamang yung impeachment court, kundi dapat malaman ng taong bayan kung bakit. So yon mga kababayan, palagay ko before December matatapos na yan. So mahaba talaga mga kababayan. Medyo siyempre napapagod na rin yung mamamayang Pilipino kasi kahaba-haba ng kwentuhan, kahaba-haba ng usapan sa Senado. Alam naman natin si Sara guilty.
Noon pa lang sa unang article na tinalaga yung pagbabanta. Alam na natin na guilty, pinaba pa ninyo. Pati yung paglustay ng confidential funds. Alam natin na guilty. Tinuro na mismo ni Acosta ang ang nag-utos, mga maling utos lahat, violations ng COA rules. Si Sara Duterte mismo. Kaya sabi po niya, ni Benny Abante, yung naging testimony niya ni Gina Acosta, napakahirap yun baliktarin. It's hard to undo. Sabi mo, mahirap nang baliin pa yung sinagot niya, sabi ni Abante. Acosta testified before the Senate Impeachment Court that Duterte instructed her to turn over 125 million in OBP confidential funds to then OBP Security Officer Colonel Raymond Dante Lachica after she withdrew the money sa Land Bank noong December 2022. Unang-una, sabi ni Benny Abante, sinagot niya na ang nag-utos sa kanya na ibigay ang pera doon kay Lachica, walang iba kundi si Vice President. The 125 million was the first of 500 million in OBP confidential funds released from December 2022 through the first 3 quarters ng 2023. Acosta subsequently withdrew 3 more 125 million. 500 million inobos. 3 more 125 million advances totaling 375 million noong 2023. Together with 112.5 million in the DepEd confidential funds released in 37.5 million tranches during the first 3 quarters noong 2023. The amounts comprise the 612.5 million pesos na confidential funds that Duterte is accused of misusing under the first article of impeachment. So sabi ni Acosta, o sabi ni Abante, yung testimony niya ni Gina Acosta reinforces view that House prosecutors have already presented enough evidence to warrant Duterte's conviction in the impeachment trial. Sufficiente na po, ito lang na dalawang article po, alams na kung titingin po sa bigat ng ebidensya yung mga senator judges. Di ba? Personally speaking, na-prove na ng prosecution na talagang dapat ang Vice President ma-impeach. Ang ibig niyang sabihin, ma-convict siya. Na-impeach na siya sa Congress. Ma-convict si Sara, mga kababayan, ng Senado. So there's nothing anymore to prove sapagkat na-prove na ng prosecution team. The final determination of whether Duterte should be convicted or acquitted rests with the senator judges, syempre, after the prosecution and defense complete the presentation of evidence. So, medyo matagal-tagal pa to, aabutin pa daw ng December. Sabi nga ni Win Gatchalian, baka daw abutin pa ng January. Huwag naman ninyo, baabutin pa ng January. Napakahaba na niyan. He said, a central question is whether it was proper for Duterte as an impeachable official and head of the OBP to direct the transfer of confidential funds to Lachica, who was not an organic OBP employee. Bawal yun sa batas, mga kababayan. Walang karapatan si Lachica ang humawak ng pera. Si Acosta lang, si Gina Acosta. Kaya lang walang magawa si Gina Acosta kasi inutos ni Sara. Hindi siya makasuway. Kaya talagang ang final accountable officer dito, si Sara Duterte. Siya yung nag-utos eh. So ang pinag-usapan dyan ay proper ba yung ginawa niya? Tama ba yung ginawa niya? Pangatlo, iniutos ng Vice President kay disbursing officer na dapat yan ay ibigay kay Lachica, na hindi naman siya organic na empleyado ng OBP. Abante also rejected the defense argument that Acosta offered nothing new because she had previously testified about Duterte's instruction during a House
investigation. Maring hindi bago yan, pero sinabi niya uli yan, na-prove mga kababayan, na talagang ultimately ang may sala dito si Sara Duterte. He said Acosta needed to repeat her account because her previous testimony was given during a congressional investigation, while she is now testifying before the impeachment court that will decide Duterte's fate. Kailangan sapagkat sa taong bayan at sa akin, substantial yan na marinig mismo ng impeachment court na sinabi mismo ni Miss Acosta nang nag-utos sa kanya si Vice President mismo. So, despite his assessment that the prosecution has already presented sufficient evidence, sabi naman ni Abante, questions remain over how the confidential funds were spent and who ultimately received the money reflected in the acknowledgement receipts. So, paano ginamit yan? Hindi naman nasasagot ni Miss Gina Acosta yung tinatawag na resibo. Ano ba ebidensya? Sino ba tumanggap? Tanong mga kababayan ni Abante. Sa akin, yung mga tumanggap niyan, ang mga pangalan, Mary Grace Piatos, Andy Lim, yan ay mga ghost, mga multo yan. So yung hindi multo, sino? Malinawan niya si Chucky, Mr. Maravillas. Talagang si Chucky. Mas maganda kung ilabas nila yung taong yan, kung sino man yung mga taong yan, sila ang magsabi na totoo yung tinanggap nila itong bagay na to. So yun mga kababayan ang mga development ng balitang yan. Abangan na lang natin po yung impeachment uli bukas. Okay po? Ako po si Dante Maravillas.